Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading kayo ng balang magpalit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Cups. Feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na andun yung pagsisisi mo or panghihinayang mo. Kasi may mga bagay na nawala sa nakaraan na tinatangi ng puso mo. Some of you, may mga desisyon kang kailangan na pag-isipan dito at gawin ko ano yung makakaya mong iayos or ibigay dun sa sitwasyon. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na may mga bagay sa'yo ngayon na nagpapalungkot or hinahanap mo yung pagmamahal na gusto mong maibigay sa'yo. Some of you, very emotional ka right now kasi may mga naaalala ka sa buhay mo na hindi mo makalimutan. Nakita ko na meron ditong darating na celebration or kasiyahan. Some of you, pagkikita at reconciliation. Andun yung masaya ka na nandyan yung mahal mo sa buhay. Nakakasama mo, ini-enjoy mo yung bawat minuto na nandyan sila sa tabi mo. Some of you, meron darating na prosperity. Sobrang busy mo sa mga ginagawa mo. Masaya ka sa kung ano yung meron na yun sa buhay mo. Sometimes, andun sa point na may mga kailangan kang ayusin at pag-isipan ng mabuti sa mga dumarating at sitwasyon sa buhay mo. Some of you, meron tao na nagsusungit sa'yo or nagbibigay ng advice. Iniisip mo kailan kaya babalik yung mga bagay na binigyan mo ng effort or meron ka ditong iniisip na kailan kaya darating yung mga bagay na ininvest ko at kailan magbubunga yung mga pinaghirapan ko. Binibigay mo yung lahat ng makakaya mo na pagmamahal or pinupunuan mo yung pagkukulang. Sa mo yan dun yung pagmamahala ng dalawang tao na binibigay sa isa't isa. You're thinking about to invest again or gagawa ka ng paraan para mapalago yung income mo or business mo. Gusto mong kumita at mapaunlad yung pamumuhay mo, yung financial mo. Clarify natin ang Queen of Cups, the Hermit, and the Tower. Naalala mo yung mga nangyari sa nakaraan? And every time na sumasagi yun sa isipan mo, naluluha ka. Kasi yung puso mo ando dun pa rin. Even though nagkaroon ng pagtatapos, and ngayon meron ng bagong darating sa'yo na simula. Clarify natin ang Four of Wands, the Empress, and the Emperor. Alam mo kung ano yung magpapasaya para sa'yo, and kinokontrol mo kung ano yung nararamdaman mo eh. Even though
alam mo kung ano yung kaya mong gawin and kung ano yung deserve mo. Masaya ka naman sa mga taong nasa paligid mo. Some of you may taong kumokontrol sa buhay mo. And nakikita mo yung sarili mo na may mga pangarap ka pa at gustong maibigay para sa sarili mo at doon sa mga taong mahal mo. Clarify natin ang King of Swords. Two of Cups and the Empress. Itong tao na to, binibigay niya yung makakaya niya na mapunuan yung bawat sitwasyon sa relasyon o sa pagmamahal. And some of you, marami kang natutunan, nag-grow ka, and also, alam mo kung ano yung kailangan na ma-achieve sa buhay, yung mga pangarap mo. May mga gusto kang ibigay para sa sarili mo. Or mas natuto ka ng alagaan yung sarili mo at ibigay yung mga pangangailangan mo. Some of you may mga desisyon kang kailangan dito na harapin. Kasi meron ditong fertility, some of you. And may offer na darating. Clarify natin ng the Lovers. Nine of Cups and Five of Wands. Masaya ka sa kung ano yung meron sa'yo, sa mga taong nagmamahal sa'yo, or pinupunuan mo kung ano yung makakaya mo. Meron ditong darating na matagal mo nang pinapangarap na hiniling mo or gustong-gusto mo. Feeling mo merong mga nangyari sa nakaraan na nag-struggle ka. Pero ngayon, alam mo na sa sarili mo kung ano yung talagang kaya mong gawin at ibigay sa bawat sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Three of Cups. Ace of Wands and Four of Swords. May bago dito na darating sa'yo na opportunity or relationship na magkakaroon ng connection or spark. Mag-uusap at magkikita. Sa movie, pwedeng magkakaayos. Kasi, dati, hindi kayo nag-uusap. Nagkaroon ng no communication dito. And, ngayon, magsisimula uli na magkaroon ng connection. Yung relationship. Or magkakaroon ng spark. Clarify natin ang Knight of Wands. Five of Wands and the High Priestess. Alam mo sa sarili mo na yung mga bagay na pinapasok mo ngayon or ginagawa mo na very passionate ka dun sa goal mo Pero alam mo din na marami kang kompetensya dun sa sisimulan mo. Or meron kang tinatrabaho dito na alam mong hindi ganun kadali na gawin or pasukin. Pero alam mo sa sarili mo andun yung intuition mo na kaya mong makuha yung goal mo. Clarify natin ang Seven of Pentacles. Seven of Swords and Five of Cups. Meron ka ditong susubukan na mag-invest either sa business or yung mapapagkakitaan mo. And ayaw mong mangyari kung ano yung nangyari before. Na pagsisihan mo kasi hindi mo nagawa yung makakaya mo. Ngayon, ibibigay mo yung lahat para makuha kung ano yung pangarap mo.
Clarify natin ang Queen of Pentacles. Five of Swords and the Chariot. May mga gusto ka nang kalimutan sa nakaraan. Marami ka natutunan sa mga pagsubok na dumating sa buhay mo. And you're thinking about to give everything na kaya mong gawin at harapin ko ano yung darating para sa'yo. Mas naglulook forward ka dun sa bagay na mapapaunlad pa yung sarili mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Go for it. Your prayers and positive expectations have been heard and answered. We have been working with you on this situation since its genesis, and we continue to watch over you and everyone involved. Stay on your present path as it will take you very far indeed. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo at masaya ka doon, go for it. Maging positibo ka lang sa mga hangarin mo na matupad yung mga pangarap mo, and magdasal ka lang palagi para ma-achieve mo kung ano yung goal na gusto mo. Palagi mong iisipin na you're blessed and andyan ang Diyos para gabayan ka sa mga dreams mo, sa goal mo na maabot mo yon. Huwag kang susuko sa mga pinagdadaanan mong pagsubok. Gawin mo yung makakaya mo para maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, can you comment down below. Thank you for watching.